So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, mas lalo po ngayon naiipit itong ating inuhutil na Senate President na si Kis Escudero. Kasi po, nadadagdagan po ngayon yung mga senador na interesado na paimbestigahan yung kanyang budget insertion na nakakahalaga po ng 150 billion pesos ngayong 2025. At isa na nga po dito, si Senator Loren Legarda. Okay. So, ngayon syempre, sa tingin ko naman mukhang aware na po kayo dito sa ginawa nga po ni Cheese. So, kung hindi pa, babalikan natin yan mamaya, no? So, ang nangyari po ngayon, ito, sumagot po si Cheese regarding nga po dito. At para sa kanya mga kababayan, ito daw po ay paninira lang. Demolition job daw po ito at nang bintang pa. Si Martin Romualdez may pinagbintangan niya. Diba? Tingnan niyo ito, sabi niya dito, Escudero denies 150 billion budget insertions, cries demolition job. So, sino may demolition job laban sa kanya? So, sabi dito, no, ito. Okay. Sabi niya dito, okay, Senate President Kis Escudero on Tuesday dismissed allegation that he made multi-billion peso insertion in the 2025 national budget, calling the reports a mere demolition job traced to the House of Representatives. So, pinagbibintangan po ni Kis dito is yung mga congressman, si Martin. Pero ang point natin dito mga streetwise, may ebidensya po talaga, no? At dokumentado po ito na talagang meron pong insertion na nangyari. So ngayon, para mas maganda mga kababayan, no, merong video dito si Senator Loren Legarda na sabi niya nga dito, gusto niya rin pong paimbestigahan bago po tayo mag-proceed sa 2026 budget, no, dapat na po maimbestigahan yung ginawa nga rin po ni Cheese para hindi na daw po maulit. Di ba? So, ito continue muna natin. Sabi dito. To the NEP of 2026, we have to exercise our strict oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali sa taon itong na budget. Diba? At kung ang dami-dami naman mga flood mitigation or flood control, bakit ganyan pa rin? At hindi lang na yun, yung pagtanggal sa PhilHealth, yung pagtanggal sa edukasyon, ngayon lalo na sira pa ang mga classrooms, sa mga storm-hit areas. So, ang dami na naman kailangan i-rebuild. Nagtanggal na nga hindi na mag-build ng bago, yung kakulangan pa na existing, nawasak pa. Di lalong malaki ang pagkukulang. So, maraming trabahong dapat suriin ang budget na ngayon taon. So, ulitin ko, bago pa man tayong tumingin sa NEP ng 2026, ay suriin natin ang ngayon taong budget. Kung paano ba ito nakakapagbigay ng tulong sa taong bayan or hindi nakakabigay ng tulong. So, suriin natin. Thank you, ma'am. Thank you. So, medyo gets nyo ba yung pinopoint natin dito, no? Yung pinag-uusapan nga po dito ni Loren Legarda, yung budget nga po ng 2025 budget. So, ngayon po yun. So, yun po ay nagkaroon po ng hearing last year. Okay? Tapos ngayon, mga kababayan, yung hearing po ngayong taon, 2025, ito naman po yung magiging budget po sa 2026. So, ngayon, ang problema po kasi mga kababayan, no? Yung budget po ng 2025 ngayong taon na hearing po last year, dito po pinasok ni Kis Escudero yung kanyang maunumalya na budget insertions na nakakahalaga nga po ng 150 billion. Okay. So ngayon, sabi nga po ni Loren Legarda, no, malinaw naman yung sinabi niya kanina na bago tayo magpatuloy sa 2026 budget, bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin yung nangyari noong 2025. Yung budget po doon. Kung saan nagkamali para hindi na maulit. Di ba? Mas maganda siguro mga kababayan malaman din kung sino ang promotor. Di ba? So ngayon, ang lumalabas po talaga si Kis. So syempre, importante dito, matumbok natin kung si Kis ba talaga ito. Di ba? Para magkaroon naman tayo ng sample. Di ba? Nang masampulan naman. Nang ma-audit po ng maayos.
So ano ba talaga nangyari? So mga kababayan, no, ito po yung hindi na po nakakaalam. Okay? Bukod nga po kay Loren Legarda, kasama po si kasama pa si Ping Lacson at saka si Tito Soto na gusto pong paimbestigahan yung budget insertion po na nangyari po na yan. So ngayon malinaw ngayon, no? So Loren Legarda, Ping Lacson, Tito Soto. Puro mga oposisyon po yan. So basahin muna natin, no, para may reference tayo. So sabi dito, okay, Soto, Lacson seek investigation into scandalous Bicam insertion pork barrel in 2025 budget. Handaan natin mga kababayan, no, na ito na po yung bagong mukha ng pork barrel, insertion. No, may kagagawan pala si Cheese. Okay. So ngayon, syempre sabi nga ni Cheese, ito daw po ay paninira lamang. Pero meron po kasi ebidensya po, no, na ipapakita itong Vera Files, no? So ito galing ito sa panulat nga po ni Antonio Montalban. Sabi dito, malupit ang aming batayan sa mga ito ay isang 103 na pahinang dokumento na ipinadala sa amin na nagdidetalye ng ingranding budget plan ni Escudero, di ba? Sa kanyang nangungunang 10 budget insertion, 10 pala, no? Ang pinakamalaking alokasyon ay napunta sa lalawigan ng Bulacan na nakakahalaga ng 12 billion pesos. Okay, si best friend, si Atik-Atik. So, sabi dito, no, so Bulacan, narito ang maasahan sa Escudero insertion. So, 12 billion sa flood control, 3 billion para sa kalsada. So, yung infrastructure nga, no? 3 billion sa gusali at 2 billion sa mga street light. Di ba? Para sa mga street light sa Bulacan. Ito ay kung talagang na mapupuntas ang mga pondong ito sa mga nasabing proyekto dahil para pa talaga sa Bulacan o para lang sa whatsoever. Ang gulo, no? So ngayon, sorry. So ngayon, actually ito yung sinasabi natin mga streetwise. Okay? May pera, kaya okay lang gastusin. Kung ito ay para sa taong bayan, walang problema po yan. Yun nga lang po, no? Ang problema po kasi dito sa paggastos nga po ng 150 billion nga na insertion ni Cheese, hindi po makita yung proyekto. Kaya nga, kailangan maimbestigahan po ito para po ma-audit po ng maayos. Kasi meron silang ginagawang pandaraya Ito ito pala yung pandaraya na ginagawa nila, no? Sabi dito, no, napansin ng parehong publikasyon na ang mga entry ni Escudero ay kulang sa mga detalye ng engineering at geographic references. So nag-declare lang po ng proyekto pero walang engineering at geographic references. Nakasama po yun sa requirements para po sa isang infrastructure project. Mayroong maraming mga entry ang mga proyekto sa kalsada na inuulit sa ilalim ng segment ng kilometer markings. Ang parehong mga ruta ay nahati sa package A at hanggang package D. So, package A hanggang package D. So, A, B, C, D. So, 4 na beses. So, ano bang ibig sabihin ng package A at package D? So, ito nga po yung redundancy ng proyekto. For example, di ba, malaki yung proyekto. For example, 5 kilometrong tulay. For example lang yun, Ewan ko lang kung may ganun. Pero, sa Pilipinas, pero ewan ko lang kung may ganun sa Pilipinas. Pero sabihin na natin, 5 kilometrong tulay. Okay. So, ang gagawin po dyan, package A, package B, package D. Hanggang D. So, package A, ito muna. 2 kilometer. Package B, 1 kilometer. Whatsoever, tuloy-tuloy yan. So ngayon, ang nangyayari po pala dito, ginawa na yung package A, so ginastosan na yan. Pagpasok na package D, ang nangyayari dito is ginagawa lang pong continuation yung package A. Di ba pa kunwari may ginawa, pero syempre yung budget doon, nasaan na? May na-declare kang package B, pero ang pinanggamitan mo rin pala is continuation ng package A. Parang at least, sana nakuha mo ko yung points ko, yung pinupunto natin dito, no? So, dyan pa pumapasok, yung sinasabi nga po dito ni Montalban, na redundancy, at saka paulit-ulit, no? Na paggastos nga po, gamit po yung mga package po na yan. Diba? Package ka, cheese!
So ngayon mga ka-streetwise, no? So para sa inyo ba, may kakahantungan kaya po itong plano po ng mga oposisyon po na to? Kasi tatlo sila eh. Tatlo na po silang interesado na imbestigahan si Keith, si Tito Soto, si Ping Lacson, at saka si Loren Legarda. Okay? So si Ping Lacson, alam nyo naman, di ba, na talagang ugali niya na po talaga yan. Yung si Tito Soto, alam naman po natin na dapat siya po yung Senate President. No, then si Loren Legarda, hindi ko alam kung anong hugot niyan, pero by the way, good job pa rin siya dito. Kung itutuloy nga po nila yung investigation. At tandaan po natin, no, nakakatawa kasi dito, no, kung yung Bulacan nga po yung pinakamaraming nakuha po na pera dyan sa insertion po na yan, pangalawa po yung Sorsogon. Sorsogon po mga kababayan, anong infrastructure doon? Hindi naman binabaha yun. Di ba? At mahirap po na probinsya yung Sorsogon. Oh. Sa Bicol region po mga kababayan, Sorsogon po yung isa sa mga nasa bottom. So tapos sila pa may isa sa pinakamalaking proyekto sa infrastructure. Parang Diyos ko naman, Chase. Diyos ko naman, Chase. Kesong-keso talaga. Diba? So yun mga ka-streetwise daw. So kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito, na gusto nga pong gawin ni Loren Legarda na hindi po makukontinue ang 2026 budget deliberation hanggang hindi po nasa-settle yung budget ng 2025. No? So, kayo ba, pabor ba kayo doon? Di ba? Noong una, si Martin pa nagbibintangan nila, yun pala. Si Cheese pala. At kayo ba, naniniwala po ba kayo na itong nangyayari nga po kay Cheese, paninira lang daw po ito. Demolition job lang daw po ito ng mga congressman sa kanya. Niniwala kayo doon? So yan sa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre mga kababayan, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush.